Habang papalapit ang halalan, mas dumarami ang reklamo laban sa ilang mga kandidato. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. Dalawang disqualification petitions na ang hinaharap ni incumbent Laguna Governor Ramil Hernandez at ang asawa niyang si Congresswoman Ruth Hernandez. Ang mag-asawa planong magpalit ng posisyon sa darating na halalan. Sa petisyon na inihain ngayong araw ng 4 na private citizens, systemic vote buying daw ang ginagawa ni Hernandez sa pamamagitan ng blue health cards na ipinamimigay ng lokal na pamahalaan. Ang health cards na ito, nakatatak ang tagline ng mga Hernandez na serbisyong tama at ang mismong pangalan ng nakaupong gobernador. Bukod pa riyan, mayroon din daw ginagawang operasyon ang kampo ng mag-asawa kung saan naghahakot sila ng mga tao mula sa Kabuyao, isasakay sa bus at dadalhin sa isang warehouse sa Calamba City at doon namimigay ng pera. Nagsimula ang kasong yan gawa sa health card na to. Gawa sa health card. Dito nagsimula ang systemic massive vote buying conspiracy to commit vote buying by means of this health card. Ibig sabihin, ginamit ang resources ng probinsya. Ginamit ang resources ng probinsya para gumawa ng systemic vote buying. Matatandaan noong April 30, isang petisyon ng isinampa ng isa pang private citizen na si Celito Baron. Ayon sa kanya, nagbigay umano ng t-shirts, pagkain at isang envelope na naglalaman ng 2,000 piso ang mag-asawa sa parehong warehouse sa Calamba. Dagdag pa raw dyan, may mga ibang insidente pa ng vote buying na naganap sa ibang mga bayan at lungsod tulad ng Kabuyao. Sinusubukan pa ng Billionaire News Channel na kunin ang pahayag nila Hernandez pero hindi pa sila tumutugon. Ayon sa isa pang gubernatorial candidate, Karma, ang isinampang DQ petition laban sa mag-asawa. Noong April 25 kasi, isang show cause order ang inisyo ng COMELEC Committee on Kontrabigay laban naman kay Congressman Dan Fernandez. Sa isang anonymous complaint na isinumite sa COMELEC, namimigay umano ng bigas at isang campaign material na may raffle entry QR code si Fernandez. Pero paliwanag niya, nangyari ang insidente March 19 pa o mahigit isang linggo bago nagsimula ang official local campaign period at election ban. Inala ni Fernandez, ang mag-asawang Hernandez ang nasa likod ng anonymous complaint. Alam mo, nakita ko alam ko kung sinong lawyer nila na gumawa nito. At kita mo, nakarma agad sila ngayon ang may disqualification doon sa mag-asawa na ating pong katunggali ay meron silang disqualification case ngayon sa COMELEC na kitang-kita na sila mismo sa video nagsasalita yung pagbibigay nila ng pagkain, pagbibigay nila ng 2,000 at pagbibigay nila po ng health cards. Nanggaling daw kasi ang ani ay out of context na video sa FB pages na Laguna Resort News at Laguna News Update Today na puro raw paninira sa kanya at pamumuri sa kanyang kalaban. Buwelta niya sa page na ito, maganda na raw dahil ipatatawag sila sa isang Congress Tricom hearing pagkatapos ng halalan. Identified na po namin to, Joash. Identified na natin yung mga taong behind dito at kilala na natin lalo na yung Laguna News Update na taga Kalambayan at alam natin yung kanilang mga pagkatao. Ito yung mga nakakasira sa lipunan. Alam nyo, yung paggagawa ng mga page na ganito na para lamang siraan ang pagkatao ng mga bawat kandidato ay talagang dapat ay matigil na. Kagabi, nag-post din ng isang statement si incumbent Vice Governor at tumatakbo rin sa pagkagobernador na si Karen Agapay. Sa post na ito, sinabi ni Agapay na fake news ang mga ipinapakalat na balita na isa siya sa mga nasa likod ng mga reklamo sa kanyang mga kalaban sa pagkagobernador. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, posible ngayong araw na mairaraffle sa COMELEC divisions ang naunang disqualification petition sa mag-asawang Hernandez. Pero pauna niya nang sinabi na malaki ang posibilidad na dumoble pa ang mga disqualification cases na ihahain sa komisyon lalo na't 10 araw na lang, eleksyon na. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.